Kumusta mga kasityo? Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating buting narrator. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Miguel at nakatira sa isang munting baryo na napapaligiran ng kagubatan at palayan dito sa Dumaguete. Dahilan kung bakit napapalibutan kami ng palayan ay pagsasakang kinabubuhay ng mga tao sa amin, kabilang ng aking tatay at nanay. Sisimulan ko ang aking kwento. 11 taong gulang pa lamang ako nang makilala ko si Gimo. Hindi tao si Gimo. Isa po siyang aso, matapang at asong gubat. At kung bakit ko nasabing matapang siya, mapapakinggan niyo po maya-maya lamang. Napulot raw ni tatay si Gimo sa kagubatan habang nangangaso siya, at tuta pa lamang noon si Gimo. Iniuwi na ito ni tatay sa bahay upang alagaan namin. Maamoy itong si Gimo. Noong tuta nga siya, kinagigiliwan siya ng aming mga kapitbahay dahil malambing siya at hindi mahilig tumahol. Akala nga namin ay hindi siya mapapakinabangan kapag may mga kawatang magtatangkang pumasok sa aming bahay, dahil baka imbis na tahulan ay baka amuhin pa niya ang mga ito. Pero nagkamali ako. Lumipas ang 1 taon ay lumaki na si Gimo. Gaya ng dati, malambing pa rin siya sa mga tao, pero napapakinabangan siya ni tatay sa bukid man o sa gubat. Madalas kasing isinasama ni tatay si Gimo sa tuwing siya umaalis. Minsan ay naghahanap sila ng mga dagang bukid at katuwang ni tatay si Gimo sa paghabol sa mga ito. Minsan naman kapag nangangaso si tatay ay kasakasama niya rin ito. Kaya naman madalang na lamang si tatay na matakasan ng kanyang mga huli. Dumating ang tagulan. Buntis noon si nanay at panahon na rin iyon ng anihan, kaya halos hindi na umuuwi pa si tatay sa bahay. Binabantayan kasi niya ang aming mga palay at baka raw nakawin ng mga kawatan. Marami rin kasing mga kawatan sa aming lugar, pero hindi sila mga taga rito. Sila yung mga dumadayo sa aming lugar para lamang magnakaw. Pero kahit madalas na hindi umuuwi si tatay, ay iniwanan niya sa amin si Gimo upang may kasama raw kami ni nanay. Isang araw, inutusan ako ni nanay na umikib sa balon. Wala na raw kasi kaming tubig na iinumin at baka hindi raw makauwi si tatay ngayong gabi, kaya ako na lamang daw ang umigib. Isinama ko noon si Gimo upang umigib para kahit papaano hindi naman ako mabato. Madali naman akong mabato lalo na't malayo rin ang balon sa aming bahay. Na makarating nga kami ni Gimo sa balon ay nagsimula na akong sumalok ng tubig. At sa hindi kalayuan ay may nakita akong matandang lalaki na papalapit sa amin. Hindi ko siya kilala pero hinayaan ko na lamang. Baka kasi nauuhaw lamang at gusto ring sumalok ng maiinom. Ito kasi ang nag-iisang balon sa aming lugar, kaya naman halos dito lahat sumasalo ang aming mga kabaryo. Dahil ang ibang may mga pera ay nagpapagawa ng mga poso sa kani-kanilang mga bahay. Habang papalapit sa amin ang matandang lalaki, ay naririnig ko si Gimo na unti-unting inaangilan ng matanda. At dahil doon ay nagulat naman ako. Ito kasi ang unang beses na umangil si Gimo sa tao, dahil nga napakaamot napakalambing naman ito. Dahil sa kanyang pag-angil pinagalitan ko si Gimo. "Gimo, ano ka ba? Huwag kang bastos, baka magalit sa atin ang matanda eh." Saway ko pa sa kanya, pero hindi nakinig sa akin si Gimo. Panay pa rin ang kanyang pag-angil at tinatahulan na rin ang matanda hanggang sa makalapit ito. "Iho, ano bang problema ng aso mo? Bakit tinatahulan ako?" tanong ng matanda. "Pasensya na po lolo, baka dahil ngayon lamang po niya kayo nakita. Sa totoo lamang kasi malambing po yung sige mo sa mga tao. Hindi ko nga po alam kung bakit siya nagkakaganito eh." Tugon ko naman. "Ganon ba? Sige, hahayaan ko na lamang. Basta wag na lamang niya akong kakagatin. Pwede mo ba akong ipansalok ng tubig? Nauuhaw na kasi ako eh." Uwi ka pa ng matanda. "Sige po lolo, saglit lamang po." Pagkatapos nun ay yumuko ako sa balon upang sumalok na ng tubig. Mukhang uhaw na kasi ang matanda. Pero habang sumasalok ako ay biglang umatungal naman itong si Gimo at napasigaw naman ang matanda. Kaya naman napabalikwas ako ng tingin sa kanila.
Ano pong nangyari? Tanong ko pa. Pero iba na ang itsura niya ngayon. Pula na ang muka at galit na galit. Nang gagalaitin na rin siya. Kitang-kita ko sa kanyang mga ngipin na dikit-dikit na. Ano bang problema ng aso mo, bata? Baka gusto mong katayin ko yan. Gigil na sabi ng matanda. Natakot ako nun dahil galit na galit siya at sinisigawan ako. Pero hindi pa rin ako nagdalawang isip na nagtanong. Bakit po ba kayo nagagalit, lolo? Ano po bang nangyari? Tanong ko pa. Bakit hindi mo dyan itanong sa aso mong ulol? Alam mo bang kinagat ako niyan? Dahil sa narinig ko yung muli kong pinagalitan si Gimo. Ikaw, Gimo, sumusobra ka na. Bakit mo kinagat ang matanda? Isusumbong kita kay tatay. Galit ko pang wika. Pagkatapos ay humingi ako ng tawad sa matanda at inabutan siya ng tubig mula sa isa sa mga dala kong tapayan at inalok na uminom muna siya at buhusan ng tubig ang kanyang sugat. Pero mas lalo lamang itong nagalit sa akin. Huwag na, hindi ko na kailangan ng tubig. Baka maihampas ko pa sa aso mong iyan ng tapayan upang mabasag ang kanyang bungo. Galit na wika ng matanda at nagsimula na itong maglakad papalayo. Pinagmasdan ko lamang ang matanda habang papaalis siya. Sige mo naman ay tumigil na sa pagtahol at sa kanya ako nilambing. Pero hindi iyon sapat upang matanggal ang galit ko. Pinuno ko na ang tubig ng aking mga tapayan at binuhat ko na ang mga ito pauwi. At habang naglalakad ay hindi ako nagsalita. Nanahimik ako upang malaman ni Gimo na galit ako sa kanya. Pag-uwi namin sa bahay, ay agad kong inayos sa banggera ang mga tapayan at pagkatapos ay kinuwento ko kay nanay ang ginawa ni Gimo. Nay, alam mo po ba, si Gimo napakasalbahe kanina. Sumbong ko pa. Pagkatapos ay tinanong ni nanay kung ano bang ginawa sa akin ni Gimo. Sa akin po wala, sa matandang lalaki po meron. Tugon ko pa. Tinanong naman ni nanay kung sino ba yung matandang lalaki na tinutukoy ko. Hindi ko po kilala, nay, baka taga kabilang baryo siya. Lumapit po siya sa akin habang sumasalok ng tubig dahil nauuhaw daw po siya at gusto raw niya pong makainom. Kaya naman po ipinansalok ko po siya ng tubig. Pero habang sumasalok po ako bigla na lamang po siyang kinagat ni Gimo. Kaya ayun, nagalit po siya sa amin. Salaysay ko pa kay nanay. Dahil sa aking kwento ay bigla natahimik si nanay. Pagkatapos ay sinabihan akong huwag basta-basta makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Kahit na matanda pa yun at naghihingi sa akin ng tulong. Mabuti na nga lamang daw at kasama ko si Gimo ng oras na yon. Kung hindi ba kami masama nang nangyari sa akin. Sinabi rin ni nanay na isang asong gubat si Gimo at hindi ko raw ba napapansin na lagi siyang malambing at maamo sa mga tao rito sa aming baryo. Ganun daw kasi talaga sila, nakakaramdam ng tunay na pakay ng tao. Kaya daw imbis na pagalitan ay dapat pasalamatan ko pa raw si Gimo dahil iniligtas niya ako mula sa kapahamakan dahil baka may masamang balak daw sa akin ang matanda. Hindi ko gaanong maintindihan ang sinasabi ni nanay. Pero inisip ko na lamang na mabait si Gimo sa mga taong mabuti at masama naman siya sa mga taong masasama ang loob. Habang nag-uusap kami ni nanay, bigla namang umatungal si Gimo mula sa labas ng bahay. Nakatingin lamang siya sa isang direksyon at hindi siya tumitigil sa pagtahol. Nay, bakit po nagkakaganyan si Gimo? Di naman po siya mahilig tumahol dati ah. Tanong ko pa. Biglang nanginig ang boses ni nanay nang sinabi niyang mukhang nasundan kami ni Gimo. Nasundan? Sino pong sumunod sa amin? Tanong ko pa. Sinabi naman ni nanay na ang matandang lalaki na kinukuwento ko ang sumunod sa amin. Ha? Paano po, nay? Nakita ko po siyang dumayo kanina bago kami umuwi ni Gimo. Tugon ko naman. Pagkatapos ay muling nagpaliwanag si nanay. Hindi raw kasi basta-bastang tao yung matandang yon. At kahit daw inakala ko nakalayo na siya, ay palihim pa raw daw kami nitong sinusundan. Ito raw ang nilalang na tinatawag na aswang. Kumakain daw ito ng mga laman ng tao at may kakaibang lakas at kapangyarihan. Kaya raw nilang magpalit ng anyo bilang mga mababalahibong nilalang na may mga matutulis na pangil o kuko o kaya naman mga malalaking hayop. Paborito raw nila ang laman loob ng mga tao dahil malalambot ang mga ito. O kaya naman ay mga bata
dahil masasarap daw ito para sa kanila. Kung may aswang po talaga, Nay, bakit wala pong nababalita sa atin? Tanong ko naman. Sinabi naman ni Nanay na wala raw aswang sa aming baryo, pero hindi raw ibig sabihin nun ay walang mga aswang sa ibang baryo. At saka hindi raw sila laging kumakain ng tao dahil may panahon na raw sila. Kagaya raw ngayon na tag-ulan na at sumisirot na ang mga labong sa mga kawayan. Kaya kailangan na raw naming magdoble ingat, lalo na't wala raw si tatay upang protektahan niya kami. Buntis pa naman daw siya sa ngayon at dahil nasundan ako ng aswang ay siguradong minamanmanan na kami sa mga panahong yon. Matapos iyong sabihin ni Nanay ay agad niya rin akong inutosang magdikdik ng mga bawang. Tinanong ko naman siya kung para saan ang mga yon, pero sinabi niyang basta'y gawin ko na lamang. Paggabi na rin kasi noon, kaya minadali niya na ako sa kanyang pinapagawa. Sinabihan niya rin akong huwag ng talian si Gibo sa labas ng bahay. Papasukin ko na lamang daw ito ngayong gabi at baka mapahamak raw siya. Sinunod ko naman ang lahat ng utos sa akin ni Nanay. Nagdikdik ako ng mga bawang at nang kami matutulog na pinasok ko na rin si Gimo sa loob. Dati-rati, tinatalian namin si Gimo sa labas ng bahay upang magbantay kung sakaling pagtangkaan ng mga kawatan ng aming bahay. Pero ngayon, mas nakakabuti raw kung nasa loob na siya. Nang matutulog na nga kami, ay nasa ilalim ng aming papag si Gimo. Nananahimik siya noon at parang natutulog na, pero ilang sandali lamang ay matungol na naman siya. Pagkatapos noon tinanong ako ni Nanay kung naisara ko ba ng mabuti ang pintot na ikandado. Opo, Nay, ikinandado ko po yun ng mabuti. Pagkatapos itinanong niya kung maayos bang nakasara ang mga bintana. Opo, sinara ko rin po ng mabuti kasabay po ng pinto. Pagkatapos ay nakarinig kami ng katok sa pinto. Hindi ito tumigil sa pagkatok at nang hindi namin siya pagbuksan ay saka ito nagsalita. Miguel, Lisa, buksan niyo ang pinto, ako ito. Dinig kong sigaw at nakilala kung kanino nang gagaling iyon. Sa akin tatay na si Julian. Nay, si tatay yun oh, buksan ko na. Tanong ko pa. Sinabi naman ni Nanay na huwag ko raw bubuksan ng pinto dahil patuloy pa rin sa pagtahol si Gimo. At sinunod ko naman ang gusto ni Nanay. Hindi ko nga binuksan ang pinto. Ngunit lalo lamang lumalakas ang pagkatok ng tao sa labas na inaakala kong boses ni tatay. Miguel, Lisa, buksan niyo ang pinto. May mga aswang sa labas at gusto akong kainin. Baka mamatay ako rito. Sigaw nito habang kinakalampag ang pinto. Nay, si tatay yun. Baka kaya hindi tumitigil sa pagtahol si Gimo dahil inaatake ng mga aswang si tatay. Uwi ka ako naman. Pagkatapos ay pinagalitan ako ni Nanay at sinabing huwag na huwag ko raw bubuksan ng pinto kahit na anong mangyari. Pero mas pinili kong pakinggan ang aking sarili. Tumayo na ako at pumunta sa pinto. Tinangka pa akong habulin ni Nanay pero hindi na niya ako naabutan dahil nahirapan na siya sa kanyang tiyan. Nagmadali na ako nung tanggalin ang pagkakandado ng pinto at nang mabuksan ko ito tumambad sa aking harapan ang isang mabalahibong nilalang. May mga matatalim na kuko at matutulis pang pangil. Pula ang kulay ng mga mata nito at nakangiti pa sa akin habang naglalaway ang bibig. Kagayang-kagaya ng itsura niya ang paglalarawan ni Nanay sa kanyang kwento. Doon ay nagsisi ako na hindi ko siya pinakinggan. Dapat pala hindi na naging matigas ang aking ulo. Hindi sana hantong sa ganito ang lahat. Akmang aatakihan na ako ng nilalang nang bigla na lamang tumalon si Gimo mula sa aking likuran at sinakmal nito ang kamay ng aswang. Hindi bumitaw sa pagkakakagat si Gimo at ibinigay niya ang buo niyang makakaya kahit na sinasaktan na siya ng aswang gamit ang kanyang kuko. Sunod namang lumabas si Nanay. Sinabuyan niya ng tinikdik na bawang na may kasamang asin ng aswang at saka pinagtataga ito. Wala nang nagawa noon ang aswang kundi ang tumakas na lamang. Ngunit hindi pa rin bumibitaw si Gimo sa pagkakakagat niya rito. Hanggang sa maputol ni Gimo ang daliri ng aswang na isang dahilan kung bakit siya nakawala rito. Hindi na nagsayang na pagkakataon ng aswang. Tumakbo na siya ng mabilis at hindi na siya naabutan pa ni Gimo. Matapos yon, muli namin kinandado ni Nanay ang pinto. Pero ang kasunod noon ay ang napakahaba niyang sermon sa akin.
Hindi lang daw kasi ang buhay ko malalagay sa panganib, pati na rin daw ang buhay ng aking kapatid na hindi pa isinisilang. Kung nagkataon nga raw na hindi kami marunong makipaglaban ni Kimo, ay malamang sa malamang wala na kaming lahat ngayon. Humingi ako ng tawad kay nanay at sinabing hindi ko na uulitin ang aking ginawa. Sinabi ko ring nagawa ko lamang yon dahil sa bugso ng aking damdamin. Ang akala ko talaga ay si tatay ang nasa labas ng pinto at humihingi ng tulong. Sinabi naman ni nanay na hindi uuwi sa amin si tatay ng 10 oras ng gabi. Saka kung makakasagupa man raw ni tatay ang mga asubang sa labas, ay lalabanan niya raw ito ng mag-isa at hindi na hihingi ng tulong sa amin upang papasukin sa bahay. Gawa raw kasi sa tansuang itak ni tatay at minana pa raw niya ito sa aking lolo. At palagi raw itong daladala kahit saan siya magpunta. Mabisa raw kasing pangontra ang tanso sa mga asubang. Hindi raw kasi ito katulad ng mga normal na itak. Kapag ginamitan mo raw kasi ng mga normal na itak ang asubang at nasugatan mo ito, ay kayang-kaya niyang pagalingin ang sugat gamit lamang ang kanyang laway. Ngunit kapag tanso raw ang ginamit at nakasugat, ay hindi raw ito kayang paghilumin ng asubang kahit palawayan niya ito ng ilang beses. Tahimik lamang ako nakikinig sa sermon ni nanay at noong natapos na siya ay saka ako muling humingi ng tawad sa aking mga nagawa. Nang gabing yun ay hindi na ako nakatulog, magdamag kasi ako nagbantay at baka balikan pa kami ng nilalang na yon. Pero mabuti na lamang at hindi na nagbalik pa sa bahay ang matanda. Kaya naman bandang 3:00 ay nakatulog na rin ako. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni nanay para pumasok sa paaralan. Ayaw ko pa sanang bumangon noon at pinapakiusapan ko pa si nanay na bukas na lamang ako papasok dahil kulang na kulang ako sa tulog. Ngunit hindi niya ako pinayagan. Sinabi niyang hindi ko naman kailangan magpuyat at sayang daw ang mga matututunan ko sa paaralan. Kaya kahit labag sa loob ko at parang nagbubuhangin pa ang aking mga mata, ay pinilit kong pumunta sa balon upang maligot umigib ng tubig. Sinamahan ako noon ni Gimo para magsilbing bantay kung sakaling punta na naman ako ng matandang aswang sa balon. Nang matapos na akong makaligo, ay agad na ako nagbihis at umuwi sa bahay. Dalang ilang pang tapayan na nilagyan ko rin ng tubig. Pag uwi ko sa bahay, ay pinaganda na ako ni nanay ng babaunin kong tanghalian. Pagkatapos ibinilinan niya akong wag na wag ng gagala at umuwi na raw ako kaagad dahil baka daw kunin ako ng aswang. Isama ko na rin daw si Gimo upang may makasama akong umuwi mamaya. Tinanong ko naman si nanay kung sinong makakasama niya sa bahay dahil baka siya katakihin ng aswang dahil buntis siya. Ngumiti naman si nanay at sinabing wag raw akong mag-alala. Wag ko daw siyang alalahanin dahil kaya raw niya ang kanyang sarili at hindi raw siya atakihin ng aswang dahil umaga. Isa pa, ay uuwi raw ngayon si tatay upang kumuha ng pagkain. Sasabihin niya lamang daw itong umuwi ng gabi upang may makakasama kami mamaya at ikukwento raw niya ang mga nangyari. Pagkatapos nun ay lumakad na ako dala ang aking bag kasama si Gimo. Medyo may kalayuan ang eskwela mula sa amin, kaya naman umabot ng 10 minuto ang aking paglalakad. Nadadaanan ko ang mga bahay-bahay at ibang mga bukirin. Nakakasabi ko rin minsan ng iba ko pang mga kamag-aral, kaya naman hindi nakakapagod ang maglakad. Lumipas ang maghapon sa paaralan. Halos hindi na ako makapag-aral ng mabuti dahil inaantok na ako. Ilang beses na nga rin ako natawag ng aming guro dahil hindi ko namamalayang nakakatulog na pala ako sa klase. Tinanong pa nga ako nito kung bakit tila puyat ako. Gumawa na lamang ako ng dahilan nun. Sinabi ko nag-aaral ako ng gabi at nang inantok na ako ay naisipan kong uminom ng kape. At pagkatapos naman nun ay hindi na ako nakatulog hanggang madaling araw. Simpleng palusot lamang pero gumana. Hindi ko kasi gustong ikuwento sa kanila ang nangyari dahil baka mapagtawanan lamang ako at mapagkamalan pang baliw. Nang uuwi na sumabay sa amin ni Gimo si Marco, aking kamag-aral na matalik ko ring kaibigan. Habang naglalakad ay sinabi niya sa akin na nagsinungaling raw ako sa aming guro. Bakit mo naman nasabing nagsinungaling ako? Tanong ko naman. Basta, matagal na kitang kilala at alam kong nagsisinungaling ka. At hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo nga sa akin kung bakit hindi ka nakatulog kagabi. Tanong niya. Ganito kasi yun, hindi ba buntis si nanay? Kaya yun, sinalaki kami ng aswang kagabi.
Tugon ko naman. Alam ko naman mapagkakatiwalaan si Marco, kaya naman sinabi ko sa kanya ang katotohanan. May aswang ba talaga? Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Pangbata lang ang kwento na yan eh. Tugon naman niya. Maniwala ka sa akin. Totoong may aswang at sinalakay kami kagabi. Hindi ba sinasabi mo na alam mo kapag nagsisinungaling ako at nagsasabi ng totoo? Kaya ikaw nang bahalang humusga sa sinabi ko. Sagot ko naman. Kung totoo ngang sinalakay kayo ng aswang paano kayo nakaligtas? Hindi ba sa bukid natutulog ngayon ng tatay mo kasi binabantayan niyang mga palay niyo? Tanong ni Marco. Hindi naman si tatay ang nagligtas sa amin eh. Sige mo. Sige mo? Yung aso mo? Tanong pa niya. Oo, siya nga. Hindi niya pinakawalan ng aswang. Kinagat niya sa kamay yung aswang habang tinataga ni nanay. Tumatakas na nga yung aswang pero ayaw pa siyang bitawan ni Gimo eh. Nakatakas lamang yung aswang na yun dahil naputo lang daliri niya na kinakagat nito. Tugon ko pa. Ang galing pala ng aso mo. Kaya ba kasama mo siya ngayon dahil binabantayan ka niya? Tanong ni Marco. Oo, sabi kasi ni nanay baka balikan na raw ako ng aswang eh. Tugon ko naman. Habang binabaybay namin ang masukal na daan pa uwi, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mga kaluskos sa paligid. Pagkatapos ay muli na namang umangil itong si Gimo na tila ba may nararamdaman siyang panganib sa paligid. Umaangil pala itong aso mo no? Ang akala ko kasi nanlalabing lamang ng mga taong alam niya. Uwi ka pa ni Marco. Nagulat nga ako kahapon ko lamang siya narinig na umangil noong nasa balon kami. Doon din namin unang nakitang matandang lalaki na isa palang aswang. Tugon ko naman. Anong matandang lalaki ang sinasabi mo? Tanong naman ni Marco. Kahapon kasi may matandang lalaki na lumapit sa akin habang nag-iigib ako sa balon na inaangilan siya ni Gimo. Tapos kinagat pa niya. Nalaman ko lamang na aswang pala yung matandang yun dahil kay nanay. Habang patuloy kaming naglalakad ni Marco, ay lalong lumalakas ang pagkahol nitong si Gimo. Para talagang may nararamdaman siyang hindi namin alam. Hanggang sa may tumambad sa amin, isang napakalaking aso. Doble ang laki nito kumpara kay Gimo at mas matatalim ang mga kuko at pangil. Takot na takot kami noon ni Marco ngunit matapang pa rin itong si Gimo. Hinarap niya ang malaking aso kahit na 2 beses ang laki nito sa kanya. Unang umatake ang malaking aso, kinagat niya ang paa ni Gimo at pagkatapos kinagat naman ni Gimo ang leeg nito. Walang gustong bumitaw sa kanilang dalawa at nagpalakasan sila ng mga panga. Iniisip siguro nila kung sino ang mauunang bumitaw sa kanilang labanan ay siyang matatalo. Takot na takot pa rin kaming nanonood ni Marco at iniisip namin kung matatalo si Gimo ay kami naman ang susunod na lalapain ng malaking aso. Marco, tulungan natin si Gimo. Baka hindi niya kayanin kapag siya lamang ang makikipaglaban. Baka mamatay lang siya. Pero paano naman natin siya matutulungan? Mga bata lamang tayo at aswang ang kalaban. Ano ang magagawa natin dyan para tulungan siya? Kumuha tayo ng bato o patpat. Paluin at batuhin natin ang malaking aso na yan. Basta kung ano lang ang kaya natin gawin para lang matalo ang aswang na yan. Hindi pwedeng wala tayong gawin habang pinapanood na matalo si Gimo. Paano kung tayong dalawang atakihin niya kapag nakialam tayo? Hindi ba't mamamatay na tayo nun? Ipagtatanggol tayo ni Gimo kapag nangyari yon. Ngayon pa nga lamang na wala na tayong ginagawa tinutulungan niya na tayo Paano pa kaya kapag tinulungan din natin siya? Kaya naman tinulungan na namin si Gimo. Pumulot ng mga bato si Marco at ako naman ay kumuha ng patpat at inatake namin ng malaking aso. Hindi gaanong nasasaktan ng malaking aso sa ginagawa namin pero naiirita ito. Ilang sandali pang lumipas, inakita namin itong nagpalit ng anyo. Naging kamukha na siya ng aswang na sumalakay sa amin ni nanay kagabi. Napuno ng balahibo ang katawan at humaba ang mga kuko sa kamay at paa. Ginamit niya ang kanyang mga kuko upang pagsasaksakin si Gimo. Kaya naman nabitawan ni Gimo ang pagkakasakmal niya sa leeg. Sa takot napatras na kami ni Marco. At si Gimo naman ay hindi na gumagalaw. Unti-unting lumalapit sa amin ang aswang. Binabato pa rin siya ni Marco at hinahampas ko pa rin siya ng patpat pero hindi siya nasasaktan sa aming ginagawa. Tinatawanan lamang niya kami gamit ang bibig niyang kanina pang naglalaway. At pagkatapos ay agad niyang kinuha si Marco at mabilis na umalis. Hindi ko alam na unang gagawin
kung hahabulin ko ba ang aswang na tumangi kay Marco o kung tutulungan ko si Gimo. Habang nag-iisip ay napagtanto kong wala akong magagawa kung hahabulin ko ang aswang. Mukhang humihinga pa naman si Gimo kaya kailangan ko siyang iuwi kaagad at baka magamot pa siya ni nanay. Kahit malayo pa ang lalakarin at madudumihan ng dugo ni Gimo ang aking kulay puting damit, ay hindi na ako nagdalawang isip na kargahin siya pa uwi. Ito na lamang ang aking may bibigay na tulong kapalit ng lahat ng naitulong niya sa aking pamilya. Umiiyak na ako nun dahil ang akala ko'y mawawala na sa amin si Gimo. Mabuti na lamang at mainit-init pa ang kanyang katawan nang makarating ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko agad sina tatay at nanay. Agad naman nala akong sinalubong at tinanong sa akin kung ano ang nangyari. Bago ko sabihin sa kanilang lahat, ay binigay ko na kaagad kay tatay si Gimo upang kanyang magamot. At pagkatapos nun ay kinuwento ko kaagad ang kabayanihang nagawa ni Gimo para sa amin ni Marco, ngunit tinangay ng aswang si Marco. Agad namang ibinigay ni tatay kay nanay si Gimo at sinabihang lapatan ito ng paunang lunas. Pupunta raw kasi si tatay kay Mang Banjo, ang ama ni Marco at si Apong Juaning, ang albularyo sa amin upang matulungan si Gimo. Sinabi ko naman kay tatay na gusto kong sumama upang maikuwento ko kay Mang Banjo ang nangyari sa amin kanina. Kaya naman isinama na ako kaagad ni tatay. Hindi na ako nagbihis noon. Hinayaan ko na lamang na puro dugo ang aking damit upang mas paniwalaan ako ni Mang Banjo. Lakad takbo ang ginawa namin ni tatay at daladala niya ang kanyang itak na gawa sa tanso. Maggagabi na rin kasi noon at kailangan na talaga naming magmadali. Una kaming nagpunta sa bahay ni Apong Juaning dahil may kalapitan ito sa amin. Agad sinabi ni tatay ang nangyari sa aming aso at sinabing kailangan itong masagip kaagad dahil baka mahuli ang lahat. At pumanaw ito. Pagkatapos ay sinabi rin ni tatay na kung mayroon pa bang ibang kagamitan si Apong Juaning upang may panlaban sa aswang. Ikinuwento na rin ni tatay ang nangyari kay Marco at binabalak na raw itong iligtas. Sinabi ng matandang albularyo na may buntot pagi raw siya na nakasabit sa dingding ng bahay. At tinanong naman ni tatay kung paano niya hanapin ang batang si Marco, gayong hindi naman niya alam kung saan iyon nagpunta. Napaisip noon si tatay at hindi niya alam ang isasagot niya, kaya naman muling nagsalita si Apong Juaning at sinabing may asong gubat rin siya at makakasunod ito sa pamamagitan ng pangamoy. Ang kaso nga lamang ay wala kaming ipapaamoy rito ng bakas ng aswang. Pagkatapos itinanong ng matandang albularyo kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit puro dugo ang aking damit. Sinabi ko naman na dugo iyon ni Gimo at ang aswang ang may gawa nun. Pagkatapos itinanong niya ako kung paano sinugatan ng aswang ang aming aso. Sinabi ko na ginamit nito ang matutulis niyang kuko. Pagkatapos sinabi ng matanda na baka may naiwan itong amoy sa dugo ni Gimo. Magagaling raw kasi ang kanyang mga aso at alam na alam nito ang amoy ng aswang. Matapos iyon ay kinuha ni Apong Juaning ang kanyang buntot ng pagi at ibinigay kay tatay. Tapos ay pinalabas ang malaking aso na kamukhang kamukha ni Gimo. Nagulat ako nang makita ito at pati na rin si tatay. Pero dahil nagmamadali na kami ay hindi na kami nagabala pang magtanong. Malapit na rin doon ang bahay ni na Marco. Kaya naman pumunta muna kami ron upang ibalita sa kanila ang nangyari. Lumakad na rin noon si Apong Juaning upang magtungo sa bahay at gamutin si Gimo. May dala siyang ilang halamang gamot at ilang mga kagamitan sa panggagamot. Nang makarating kami ni tatay sa bahay ni na Marco ay nakita naming balisang-balisa ang kanyang mga magulang. Alam ko ang dahilan nila. Madilim na't hindi pa rin nakakauwi si Marco. Pinakalma muna namin sila, bahagya, bago magsalita. Pero nang makita nilang dugo sa aking damit ay lalo silang naging balisa. Kaya naman agad nang nagkwento si tatay at sinabing tinangay ng aswang ang kanilang anak. Naimatay noon ang nanay ni Marco sa narinig. Pagkatapos ay nagtanong agad si Mang Banjo kung ano ba talaga ang nangyari at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng aking tatay. Doon na ako sumingit sa kanilang usapan at pinatotohanan ko ang lahat ng sinasabi nito. Nang marinig iyon ni Mang Banjo ay tinanong niya kung paano ba namin mahahanap ang kanyang anak. Sinabi ni tatay na may kasama kaming aso. Ito ay aso ni Apong Juaning na magaling sa paghahanap. Ipapaamoy lamang namin ang dugong nasa aking damit
ay masusundan na raw agad nito ang amoy. Ngunit kailangan rin daw ng damit ni Marco, yung kakahubad lamang niya upang mas mabilis ang pagtukoy ng aso sa kinaroroonan nila. At dahil nga doon kumuha ng damit si Mang Banjo sa kanilang labahin at ipinaamoy iyon sa asong kamukha ni Kimo, nagsimula na itong tumakbo papalayo. Sinabihan naman ako ni tatay na huwag nang sumama. Asikasuhin ko na lamang daw ang nanay ni Marco hanggang sa magkamalay ito dahil magiging sagaba lamang daw ako sa kanilang pupuntahan. Sinunod ko naman ang utos sa akin ng aking tatay. Kumuha ako ng malinis na damit at binanlawan iyon ng tubig. Pagkatapos ay pinuntahan ko ang nanay ni Marco na inihiga kanina ni Mang Banjo sa papag at inilamusan ko siya ng gamit ang tela. Nang may masmasan ito'y tinanong niya ako kung nasaan na si Mang Banjo. Kasama po niya si tatay. Sinundan po nila yung kasama naming aso dahil alam po nito kung saan dinala ng aswang si Marco. Pagkatapos itinanong niya ako kung papaanong alam ng aso kung nasaan si Marco. Pagmamayari po kasi yun ni Apong Waning, ang aso na yun, at magaling daw po yung maghanap ng tao at aswang. Ipinaamoy po nila dito yung dugo mula sa aking damit upang hanapin ang bakas ng aswang at ang pinagpalitang damit ni Marco kaninang umaga upang masundan ang kanyang mga bakas. Pagkatapos itinanong niya ako kung ano ba talaga ang nangyari kanina. Naglalakad po kami ni Marco pauwi nang salakayin po kami ng aswang. Naganyo po ito bilang isang malaking aso. Nakakatakot po ang itsura nito at naglalaway pa. 2 beses din po ang laki niya kaysa sa aso kong si Kimo. Mabuti na lamang at kasama namin ang aso kong si Kimo at pinagtanggol niya kami kahit na mas maliit siya. Tinulungan pa po namin ni Marco si Kimo na lumaban, ngunit nag-iba po ng anyo ang aswang. Malakas po ang aso kong si Kimo pero mas malakas po sa kanya ang aswang na yon, kaya naman napuruhan siya. Pinagsasaksak po si Kimo gamit ang matutulis niyang kuko at nang hindi na po ito nakalaban natumba na lamang po siya at nakuha naman po ng aswang si Marco. Salaysay ko pa. Pagkatapos nun sinabi niyang susundan raw niya sina tatay at Mang Banjo upang iligtas daw si Marco. Hindi raw kasi siya mapapanatag, lalo na't alam niyang nasa bingit ng kapahamakan ng kanyang anak. Pero pinigilan ko siya at sinabihan ko siyang magpahinga na lamang dahil kakayanin na iyon nila tatay. At saka sinabi ko na magaling ang kasama nilang aso at may mga dala rin silang mga pangontra upang mapanatag ang loob niya kahit papaano. Pagkatapos nun tinanong niya ako kung nakakain na daw ba ako. Sinabi ko naman na hindi pa dahil nagmamadali kami ni tatay kaninang pag-uwi ko ng bahay, kaya naman wala na kaming oras para pa kumain. Dahil sa narinig sinabi niya maghahanda siya ng makakain. Sa kanila na lamang daw ako kumain habang hinihintay na dumating sina tatay at Mang Banjo dahil baka magutom lamang ako at hindi makauwi sa tamang oras, para na rin daw may makausap siya at maiwasan ng pag-iisip ng kung ano-ano tungkol kay Marco at sa aswang na tumangay rito. Hindi ako tumanggi nun dahil gutom na nga ako, pero dahil magluluto pa lamang siya ng ulam ay naghintay muna ako ng ilang minuto. Nang matapos akong kumain saka naman dumating sina tatay at Mang Banjo. Kasama na nila noon si Marco, pero iyak ito ng iyak at may mga kalmot sa katawan. Inilamusan din muna siya ni Mang Banjo bago kumain, pero bago yon ay niyakap siya ng kanyang nanay habang umiiyak. Niyaya pa noon ni Mang Banjo si tatay na kumain muna sa kanila, ngunit tumanggi na siya. Baka raw kasi nag-aalala na sa amin si nanay, kaya naman uuwi na kami. Pagkatapos nun nagpaalam na kami at lubos ang pasasalamat ni Mang Banjo kay tatay. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ko si tatay kung ano bang nangyari habang inililigtas nila si Marco. Dahil sa tanong ko'y nagsimula ng magkwento ito. Noong tumakbo raw ang kasama nilang aso, ay agad din daw silang tumakbo ni Mang Banjo upang sundan ito. Dahil doon, ay agad daw silang nakapunta sa pinangyarihan ng labanan. Nalaman daw nila iyon dahil may mga dugo ni Kimo at ilang beses ding inaamoy ng aso ang paligid bago ito nagsimulang tumakbong muli. Agad daw nila ulit sinundan ng aso hanggang sa marating na nga nila ang malayong palayan at may munting kubo doon. Doon na raw nila naabutan si Marco kasama ang isang aswang. Nakatali raw si Marco at akmang kakainin na nito. Agad daw noong sumugod si tatay gamit ang kanyang itak. Napansin naman daw siya ng aswang kaya nakapanlaban ito. Ngunit dahil kasama ni tatay si Mang Banjo ay ipinahawak niya ang buntot pagi rito at natalo raw nila ang aswang. Ngunit may mga kasama pa raw ito at nagtatago lamang pala sa paligid.
Naghihintay lamang ng pagkakataon upang atakihin sina Tatay at Mang Banjo. Nang kukunin na raw nila si Marco ay bigla na lamang daw lumabas ang dalawa pang aswang na nanlilisik ang mga mata at agresibong umatake sa kanila. Bilang walang karanasan sa pakikipaglaban ay natakot noon si Mang Banjo, pero itong si Tatay ay nagpakita ng kanyang angkin na katapangan. Hinarap daw niyang mag-isa ang dalawang aswang at tinulungan siya ng kasamang aso. Nagtagal raw ng ilang minuto ang labanan hanggang sa matalo niya ang dalawang ito. Habang si Mang Banjo naman daw ay kinakalas ang pagkakatali ng kanyang anak na sana'y gagawing hapunan ng mga aswang na kanilang tinalo. At dahil nga sa kanilang ginaway na uwi nila ng buo at ligtas si Marco, may mga galas lamang dito dahil nanlaban daw siya sa isang aswang habang itinatali. "Ganun po ba, Tay? Ibig sabihin ay wala ng aswang?" "Anak, hindi porket natalo namin ang isa ibig sabihin nun ay wala ng aswang. Marami ang mga aswang sa iba't ibang lugar. At malamang ay may kasama pang mga yon. Hindi ba't matandang lalaki ang nakita mo sa balon?" tanong ni Tatay. "Opo, Tay, matandang lalaki nga po." "Nang mapas lang kasi namin ang aswang kanina nagpalit ng anyo ito bilang isang binata. Kaya naman siguradong buhay pa yung sinasabing mong matandang lalaki at baka may iba pa silang kasamahan." Tugon naman ni Tatay. "Ano po bang gagawin natin upang matalo po yung matandang lalaki na aswang na yun? Sa ngayon ay wala tayong magagawa kundi abangan ang susunod nilang pag-atake. Sigurado kasing gaganti sila kapag nalaman nilang wala nang iba sa kanilang kasamahan. Wala naman kasi tayong kakayahan upang tukuyin kung nasaan ang iba pa sa kanila." Sa aming pag-uusap ni Tatay ay hindi namin namalayang nakauwi na pala kami sa bahay. Agad kami noong sinalubong ni Kimo kahit na nahihirapan pa siyang maglakad at puno pa ng benda ang buong katawan. Napaluha ako nun at natuwa dahil buhay si Kimo at matagal pa namin siyang makakasama. Pinasalamatan ko noon si Apong Waning dahil nagawa niya itong pagalingin. Nasa labas kasi siya ng bahay namin noon habang humihit-hit ng tabako. Nang makapasok kami sa bahay ay si Nanay naman ang sumalubong sa amin. Tinanong kami kung ano ang nangyari dahil nag-aalala na raw siya para sa amin at pati na rin kay Marco. Sinabi naman ni Tatay na maayos lamang ang lahat at nailigtas na rin si Marco. Pagkatapos ay kinuwento niya kay Nanay ang lahat ng mga nangyari. Pagkatapos noon ay naghapag na si Nanay na makakain sa mesa. Ipinatawag na rin niya sa akin noon si Apong Waning upang samahan kaming kumain. Hindi na sana ako kakain noon dahil busog pa ako pero nakakaya naman kay Nanay. Ang dami pa naman niyang nilutong masasarap na ulam. Habang kumakain ay nagsalita si Apong Waning at tinanong kay Tatay kung saan ba niya galing si Kimo. Ikinuwento naman ni Tatay na napulot niya lamang si Kimo noong tuta pa lamang ito. Pagkatapos, tinanong ni Apong Waning kung saan napulot ni Tatay. Tumugon naman si Tatay at sinabi niyang sa gubat raw habang nangangaso siya. Pagkatapos ay nagsalita si Apong Waning at sinabing kumpirmado raw. Nagtanong naman si Tatay at tinanong kung ano ang kumpirmadong yon. Tumugon naman ito at sinabing kumpirmado na si Kimo ang nawawala niyang tuta ilang taon nang nakakalipas. Ginagana raw niya kasi ang mga ito upang matutong mangaso at sumunod sa mga amoy noong mga tuta pa lamang, pero hindi sinasadya na nawala ito at mula noon ay hindi na niya mahanap. Pero wala raw siyang balak na kunin sa amin si Kimo dahil napamahal na raw ito sa amin. Ang gusto lamang niya makumpirma ang kanyang hinala dahil kamukha ni Kimo ang aso niya na pinahiram niya sa amin kanina. Sinabi naman ni Tatay na kaya pala magaling si Kimo ay dahil si Apong Waning ang tunay na may-ari sa kanya. Kilala kasi ito sa pagiging magaling sa pag-aalaga at pagtuturo sa mga asong gubat. Pero sinabi ni Apong Waning na ang king talento raw talaga iyon ng mga asong gubat at kaunti lamang daw ang naituro niya sa mga ito. Pagkatapos nun ay sinabi ni Apong Waning na ipapahiram muna niya sa amin si Nilo, ang aso na kamukha ni Kimo. Kapatid raw kasi ito ni Kimo at matutulungan raw kami nito habang nagpapagaling pa si Kimo. Malala raw kasi ang tinamo nitong sugat mula sa aswang. Pumayag naman si Tatay upang madagdagan ang aming proteksyon, lalo na't malapit ng mga anak si Nanay at baka siya naman ang balikan ng aswang. Bukod kay Nilo, hiniram ding muli ni Tatay ang ginamit niyang buntot pagi.
Sinabi niyang ibabalik na lamang raw ito kapag sigurado ng ligtas mula sa banta ng aswang. Pumayag naman nun ng matanda dahil may mga pangontra pa raw siya sa kanyang bahay at hindi naman daw siya babalaking atakihin ng aswang dahil marami siyang mga asong gubat at paborito daw ng mga ito ang laman ng aswang. Naikwento nga pala ni Apong Waning na noong kabataan niya isa raw siyang tagatugis ng mga aswang sa lugar namin. Sa tuwing panahon raw ng mga aswang ay maraming dumarayo sa amin para mambiktima, ngunit hindi sila nakakaligtas sa kanya at sa mga alaga niyang aso. Lahat daw ng nahuli niyang buhay ay pinapakain niya sa kanyang aso, kaya naman kinatatakutan raw siya noon. Habang nagkukwento si Apong Waning ay bigla namang sumakit ang tiyan ni nanay. Tila ba manganganak na ito? Dahil nandito na agad namang sumaklolo si Apong Waning, inutusan kaagad niyang magpakulo ng dahon ng bayabas si tatay. Ngunit walang dahon ng bayabas na malapit sa aming bahay, kaya ako na munang pinagpakulo niya ng tubig at saka naman siya lumabas. Habang nanganganak si nanay ay nakarinig ako ng mga kakaibang tunog mula sa labas ng aming bahay. Tunog na para bang nagagalit o nagugutom. Nasa kusina ako noon at binabantayan ko ang tubig na aking pinakukuluan. Si Nagyo naman at Nilo ay nagtatahulan sa labas ng bahay. Napatingin ako noon sa labas at nakakita ko ng mapupulang mga mata sa dilim. Tinalasan ko pa noon ang aking paningin at naaninag ko ang matanda. Nakikita ko ang kanyang balat at nangingintab at ang kanyang nagngangalit na muka na samahan pa ng matatalim na kuko at pangil. Hindi lamang siya nag-iisa noon, may mga kasama pa siya, kaya naman agad akong pumunta sa silid kung nasaan sina nanay at Mang Waning at sinabi ko sa kanila na may mga aswang sa labas. At yun din ang dahilan kung bakit tahol ng tahol si Nagyo at Nilo. Sinabihan naman ako ni Apong Waning na isarado ang lahat ng mga bintana at pinto. Pagkatapos ay ikandado ang lahat ng mga ito. Paano po si tatay na nasa labas po siya? Paano po siya makakapasok? Baka atakihin naman po siya ng mga aswang sa labas. Kawawa po si tatay. Huwag mong alalahanin ng tatay mo. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil dala niya ang kanyang itak na gawa sa tanso at ang aking buntot ng pagi na pangontra sa mga aswang. Saka nasa labas din ang mga aso na handang tumulong sa kanya kapag siya inatake nila. Tugon naman ni Apong Waning. Paano po kapag papasok na siya ng bahay, paano po natin malalaman na kung si tatay po talaga yun o aswang? Na nagbabalat kayo lamang kasi minsan na po akong naloko na papasok po yung aswang na inaakala kong si tatay noong nakaraang gabi. Ginaya po kasi niya ang boses ni tatay kaya akala ko noon siya nga pero aswang pala. Huwag kang mag-alala dahil matagal akong lumalaban sa mga aswang noong kabataan ko at alam ko kung nagbabalat kayo lamang ang nasa labas ng bahay. Saka kahit hindi na ako, yung dalawang aso na lamang ay agad nilang makikilala kung tatay mo nga ba yon o aswang na nagbabalat kayo lamang ang nasa labas. Agad silang susugod kapag aswang yon. Tugon naman ni Apong Waning. Wala na akong nagawa nun kung hindi ang sundin ng mga utos sa akin. Agad kong isinarado at kinandado ang bintana at pinto. At saka nagbalik na ako sa may kusina kung saan nagpapakulo ako ng tubig habang minamasdan ng mga kulay pulang mga mata na nasa labas at hinihintay ang pagdating ni tatay. Habang hinihintay ko si tatay ay siya rin namang patuloy na pagtahol ni Nagyo. Halos mapaos na sila sa kanilang ginagawa pero nasa labas lamang sila ng bahay at hindi nila tinatangkang sugurin ng mga aswang. Ilang sandali pang lumipas at nakita ko na si tatay na pauwi, dalang dahon ng bayabas na pinapakuha sa kanya ni Apong Waning. Hawak-hawak niya noon ang kanyang itak na gawa sa tanso at nang makita siya agad na lumapit sa kanyang mga aso pero hindi pa rin gumagalaw ang mga aswang at patuloy na nagmamasid lamang. Nang kumatok na sa pinto si tatay ay hindi ko muna ito pinagbuksan. Pinabayaan ko na lamang muna siya kahit tawag siya ng tawag sa labas. Nang ilang minuto nang kumakatok si tatay ay tinawag na ako ni Apong Waning at sinabihang pagbuksan ko ito ng pinto. Paano po kung aswang lamang yun na nagbabalat kayo? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo kanina, alam ko kung aswang o tao ang kumakatok sa pinto. Huwag mong pagdudahan ang kakayahan ko. Tignan mo at hindi siya tinatahulan ng mga aso. Tugon naman ni Apong Waning. Kaya naman lumabas na ako at pinagbuksan si tatay. Bakit ang tagal mo naman buksan ng pinto?
Pasensya na po tay, nag-iingat lamang po ako. May mga aswang kasi na nakabantay sa labas at naniniguro lamang po ako na hindi aswang, na nagbabalat kayo ang nasa pinto. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ni tatay. Hindi po ba naikwento na ni nanay ang tungkol sa nakaraang gabi na may aswang na nakapasok dahil nagkunwari po siyang kayo? Oo, nakwento nga ng nanay mo. Mabuti na lamang at natuto ka na ngayon. Sige na, hugasan mo na itong dahon ng bayabas at isama mo na sa pinapakuluan mo. Utos naman ni tatay at pagkatapos ay nagtungo na siya sa silid. Habang nagpapakulo ako at pinagmamasdan ng mga aswang sa paligid, ay nagtataka ko kung bakit kanina pa sila nandoon at hindi pa sumasalakay. Ano kaya yung hinihintay nila? Ilang sandali pang lumipas ay narinig ko nang sumigaw si nanay. Naririnig ko si Apong Waning na nagsasabing umiri pa raw si nanay at nakikita na niya ang ulo. Dahil doon ay nalaman kong nanganak na pala si nanay. Nagmamadali rin akong pinuntahan ni tatay at kinuha ang aking pinapakuluan. Kumuha rin siya ng malinis na puting damit at tinanong ko naman kung para saan iyon. Pero sumagot si tatay at sinabing hindi raw iyon kailangang malaman ng katulad kong bata. Bawal nga raw pala akong pumasok ngayon sa silid at magbantay na lamang muna ako rito at sabihin ko raw kapag kumikilos na ang mga aswang. Pagkasabi ni tatay ng mga katagang iyon ay nakarinig na ako ng iyak ng bata. Malamang iyon na ang aking kapatid. Napansin ko ring wala na sa paligid ang mga aswang. Kani-kanina lamang ay natatanaw ko pa ang mapupula nilang mga mata, pero ngayon ay wala na. Agad kong tinawag noon si tatay at sinabi kong nawawala na ang mga aswang. Pagkatapos ay sinabihan niya akong hawakan ng dinikdik na bawang at asin. At kung may mapapansin raw akong papalapit na aswang mula sa kusina ay sabuyan ko raw ang mga ito. Habang siya naman ay kinukuha ang buntot ng pagi at itak na gawa sa tanso. Habang nagbabantay, hindi ko na malayang may aswang na pala sa aking likuran. Nalaman ko na lamang nang kalmutin ako nito at tumilapon ako sa harang na kawayan ng aming kusina. Agad naman akong sinakluluan ni Nagimo at Nilo at pinagtulungan nila ang aswang. Kahit hirap na hirap gumalaw dahil sa aking tinamo, ay pinilit ko pa rin sabuyan ng asin at dinikdik na bawang ang aswang na yon. Makalipas iyon ay dumating naman si tatay at tinanong kung ano ang nangyari, pero laking gulat niya nang makita akong nakahandusay at inatake na ni Nagimo at ni Nilo ang aswang. Kaya naman agad itong pinagtataga ni tatay. Dumating pa noon sa kusina ang ibang aswang. Papaano nakapasok ang mga ito? Pati ang mga aso na dapat nasa labas ay nandito na rin. Wika ni tatay. Doon ko pa lamang naalala na hindi ko nga pala naisarado ng maayos ang pinto nang dumating siya. Gusto ko sanang humingi ng tawad at aminin ang kasalanan ko. Ngunit nakikipaglaban pa siya at baka makaabala lamang ako. Panay ang pagkumpas ng itak ni tatay gamit ang kanan niyang kamay at ang lampas naman ng buntot pagi sa kaliwa. Habang si Nagimo naman at Nilo ay kagat-kagat ang mga paa nito. Ilang minuto rin ang lumipas bago mapas lang ni tatay ang isang aswang at may dumating na namang kasama nito. Hindi naman makatulong noon si Apong Waning dahil binabantayan niya ang bagong panganak na si nanay at ang sanggol kong kapatid. Kaya si tatay lamang ang nakikipaglaban sa tulong na rin ng mga aso. Habang nakikipaglaban ay narinig naming tumili si nanay at tinawag niya ang pangalan ni tatay. Hindi naman agad nakatugon si tatay dahil nilalabanan pa niya ang mga nilalang. Ginawa ko na lamang noon ang lahat ng aking makakaya upang matalo agad ang mga nilalang at para mapuntahan na si nanay. Pinilit ko na rin gumalaw noon upang matulungan ko si tatay. Muli akong nagsaboy ng asin at dinikdik na bawang sa aswang na kalaban ni tatay at naghina ito ng tuluyan kaya natalo siya ni tatay. Mabilis noong umalis si tatay patungo sa silid kung nasaan si nanay at nakita niyang umiiyak ito habang si Apong Waning naman ay wala ng malay. Tinanong ni tatay kung ano ang nangyari at sinabi ni nanay na tinangay raw ng aswang ang kapatid ko. Dahil sa narinig ay nagmadali na si tatay, tinawag niya ang dalawang asong si Nagimo at Nilo, sakay pinaamoy ang lampin ay pinampunas niya raw kanina sa sanggol. At agad namang tumakbo ang mga ito. Nang makatakbo ang mga aso ay nangako si tatay may uuwi niya ng ligtas ang sanggol na kapatid ko at hindi na raw siya papayag na kainin lamang ito ng mga aswang. Pagkasabi ni tatay ng mga salitang iyon ay nagmadali na rin siyang umalis. Habang umiiyak si nanay, ay lumapit naman ako sa kanya at yumakap. Pagkatapos itinanong ko sa kanya kung ano bang nangyari.
Nagkwento na noon si nanay. Nakarinig daw sila noon ng ingay sa kusina, kaya naman agad na umalis si tatay upang puntahan iyon. Naiwan naman daw silang dalawa noon ni Apong Waning at naririnig nila ang labanan ng nangyayari sa kusina. Pagkatapos ay bigla na lamang daw may lumabas na aswang sa pinto ng silid. Pagkatapos noon ay nilabanan na raw ito ni Apong Waning, pero dahil sa katandaan ay hindi na raw nito kinaya ang aswang at nawala na lamang daw ng malay na makatamo ng saksak sa tiyan. Pagkatapos ay nakipag-agawan raw itong aswang sa sanggol kong kapatid kay nanay. Hindi naman daw pumayag si nanay na maagaw sa kanya ang sanggol, pero malakas raw itong aswang, kaya naman naagaw sa kanya at doon na raw siya tumili. "Nay, may aaminin po ako." Wika ko noon at matapos na siyang magkwento. Pagkatapos itinanong niya kung ano yung aking aaminin. "Kasi kanina pong dumating si tatay, hindi po ba't pinagbuksan ko siya ng pinto? Nakalimutan ko po yatang ikandado iyong muli at saka ko na lamang po naalala nung salakayin ako ng aswang. Sana po'y mapatawad niyo ako, Nay, dahil nailagay ko na naman po sa kapahamakan ng pamilya natin." Niyakap lamang ako ni nanay at sinabing wag ko raw sisihin ang sarili ko. Napakabata ko pa raw kasi at natural lamang daw na magkakamali ako minsan. Pero ang pagkakamali ko pong yun ay ang nagdala sa kapahamakan sa ating pamilya. At kung mamalasin ay mawawalan agad ako ng kapatid na kasisilang pa lamang. Tugon ko naman. Sinabi naman ni nanay na wag ko raw isipin yon dahil lahat raw ay nagkakamali at walang perpektong tao. Saka hindi ko naman daw sinasadya ang aking nagawa. Ipanalangin ko na lamang daw na sana'y mailigtas ni tatay ang aking kapatid at makauwi sila ng maayos. Pagkatapos nun nilapitan ni nanay si Apong Waning upang tingnan kung humihinga pa ito. Maswerte namang buhay pa si Apong Waning ngunit nasa panganib na ito. Marami na raw kasing dugo ang nawala sa kanya. Pero susubukan na raw siyang gamutin ni nanay bilang pagtanaw raw ng lahat ng nagawa niya para sa amin. Muli akong pinakuha ni nanay ng puting damit at ibinabad niya ito sa pinakuluan kong dahon ng bayabas kanina at pagkatapos ay iniga namin ng maayos si Apong Waning sa papag. Nang makahinga ng maayos ay pinatanggal na ni nanay ang damit nitong duguan. At gamit ang puting damit na binabad sa pinakuluang dahon ng bayabas, ay binanyusan niya ang sugat ni Apong Waning upang linisin ito. Nang malinis na ang sugat ay binenda ni nanay at inapalan ng mga halamang gamot ng sugat upang matigil na ang pagdurugo at pagkatapos nun ay nagpahinga na lamang kami habang hinihintay ang pagbabalik ni tatay. Nakatulugan ko noon sa tabi ni nanay ang paghihintay hanggang sa magising na lamang ako nang gumalaw si nanay. Pagmulat ng aking mga matay nakita ko si tatay, kalong-kalong ang aking kapatid at agad naman itong kinuha ni nanay at niyakap at pagkatapos itinanong kay tatay kung ano ang nangyari. Sumagot naman si tatay at kinuwento sa amin ang lahat. Noong maamoy ng dalawang aso ang lampin ay agad silang kumaripas ng takbo at sinundan ko naman sila dala-dala ang buntot bagi at itak. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ako nung nakaramdam ng iba yung lakas. Siguro'y dahil sa buhay ng anak ko ang nakasalalay. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng panahon upang sundan ng mga aso na sinusundan ng amoy ng asubang at ng aking anak. Nakarating ako nun sa may kakahuyan sa mga palayan hanggang sa narating namin ang dulo ng baryo at doon ko naabutan ng aswang na may tangay sa aking anak. Agad ko siyang tinawag upang harapin ako nun. Pero nang makitang may dala akong pangontra tumakbo sila. Kung pabilisan lamang ay hindi kami nagpatalo ng mga aso pero may kasama pala ang aswang at agad niyang ipinasa ang sanggol dito at pagkatapos ay hinarap niya kami. Agad naman namin siyang nilabanan. Kahit na mas malakas siya, inutusan ko na rin si Nagimo na siya nang sumunod sa aswang na pinasahan sa aking anak at kaming dalawa na nanilo ang bahala sa kaharap naming aswang ngayon. Patake na sana siya sa amin noong nagawa ko namang ilaga ng atake niya. At nang magminti siya agad na kinagat ni Nilo ang kanyang kamay. Ako naman ay hinampas siya ng buntot pagi dahilan upang mapatras siya. Nagpakiramdaman muna kami noon kung sino ang susunod na atake pero hindi ko na kailangan ng matagal na laban. Dahil hinihintay ako ng aking anak kaya naman umatake na ako ng hindi nag-iisip pero muli niyang nailaga ng aking pag-atake at kasabay noon ay ang pagkalmot niya sa aking mata. Sa laysay ni tatay, napatingin naman ako sa kanyang mata at nakita kong nakapikit ito. May mga kalmot. Agad naman itong nilinisan noon ni nanay at ipinagpatuloy na ni tatay ang kanyang kwento.
Matapos yun ay muli siyang kinagat ni Nilo sa kamay. Sa pagkakataong yun ay hindi niya na ito binitiwan. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon nun upang tagain siya sa leeg at hindi ako tumigil hanggat hindi humihiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Matapos yun ay sinundan na ni Nilo ang amoy ni Kimon at tumatakbo na rin. Nakarating na kami noon sa kabilang baryo at patuloy pa rin tumatakbo si Nilo hanggang sa mamataan namin ang aswang na may bitbit sa sanggol sa palayan. Nagmadali na ako noon at baka may kasama na naman siyang mapapasahan hanggang sa mapalibutan na namin siya. Hindi na alam noon ang aswang ang gagawin kaya naman hinagis niya sa ere ang bata at agad naman akong tumakbo upang saluhin ito. Tumakbo rin noon ang aswang upang atakihin ako habang sinasalo ang bata ngunit magaling sina Kimo at Nilo. Pinigilan nila ang aswang hanggang sa masalok ang bata. Pagkasalo ko ay tinignan ko muna kung maayos ba ang bata. Nang makasigurong wala namang nangyaring masama rito ay ibinaba ko muna ito at sinugod na ang aswang. Mas malakas ang aswang nito kumpara sa nakalaban natin kanina kaya tila ba wala kaming laban na tatlo. Pero nag-iinit ang katawan ko noon at inisip ko na kung matatalo ako ay madadamay ang buong pamilya. Makukuha nila ang sanggol at baka mabalikan pa kayo dahil wala na kayong laban. Kahit hindi sigurado kung mananalo ay sumugod pa rin ako at ibinigay ko ang buong makakaya. Pinagtataga ko ang aswang at pinaghahampas ng buntot pagi kahit na walang tumatama. Mabuti na lamang at kasama ko ang dalawang aso at napigilan nila ang pagkilos ng aswang. At dahil sa kanilang dalaway natamaan ko na ito. Pero hindi yun sapat upang matalo siya. Inihagis lamang niya ang mga aso sa malayo at pagkatapos ay ako naman ang kanyang inatake. Kahit natamaan na ako hindi pa rin ako sumuko. Kahit napuno na ng galos ang aking katawan. Muling bumalik ang mga aso sa labanan at kinagat ang magkabilang paa ng aswang at muli na rin akong sumugod. Sa pagkakataong yun ay sinigurado ko ng babaon sa kanyang katawan ng aking itak at iyon nga ang nangyari. Hindi na siya nakapanlaban noon at muli ko pa siyang pinagsasaksak upang makasigurong wala na siyang buhay. At nang hindi na siya humihingay iniwanan na namin siya. Kinuha ko na ang aking anak at naglakad na pauwi. Maswerte namang wala ng mga aswang noon sa paligid. Dahil hindi ko na kaya pang lumaban sa mga sandaling yon. Pagod na kasi ako at kumikirot na ang aking mga sugat. Kaya naman labis ang pasasalamat ko nang makauwi na kami ng ligtas. Mahabang salaysay ni tatay habang nililinis ni nanay ang mga sugat niya sa katawan. Matapos magkwento ni tatay ay minabuti ko na ring sabihin sa kanya ang aking kasalanan. Handa na rin ako noon kung ano ang ibibigay niya sa aking parusa. Ayaw ko na rin namang magsinungaling lalo na't nalaman ko na ang kanyang pinagdaanan para lamang mabawi ang aking kapatid. Tay, may aaminin po ako. Napatingin muna sa akin si nanay bago sumagot. Ganito po kasi yon. Natatandaan niyo po ba kanina noong pinagbuksan ko kayo ng pinto? Hindi po ba't matagal bago ko yung binuksan dahil nag-iingat ako? Oo, ano naman ang aaminin mo tungkol doon? Kasi nung isasara ko na po ang pinto hindi ko po yun nakandado ng maayos. Dami po kasi akong iniisip nun at saka naalala ko lamang po nang salakayin na ako ng aswang sa kusina. Humihingi po ako ng tawad. Mukhang ako po ang may kasalanan ng lahat. Bakit po kasi nakapasok sila rito? Kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring mali si Apong Waning? Kung bakit tinangay po nila ang aking kapatid? At kung bakit sugatan po kayo sa pakikipaglaban? Sana po'y mapatawad niyo ako. Huwag kang mag-alala anak. Dahil hindi kita sinisisi sa mga nangyari. Lahat naman tayo ay nagkakamali. At isa pa'y bata ka pa. Natural lamang na magkamali ka. Pero ang pagkakamali ko po'y maraming napahamak. Muntik na pong mawala ang kapatid ko. Huwag mo nang isipin yon. Nagkataon lamang na gano'n ang nangyari sa pagkakamali mo. Pero may mga natutunan ka naman, hindi ba? Opo, marami po akong natutunan. Gaya na lamang po ng kailangan maging aktibo ang isipan kapag may mga ganitong pagkakataon upang maiwasan ang pagkakamali at maiwasan na rin ang mga mangyayaring hindi inaasahan. Magaling. Pumasok ka na sa silid mo't matulog ka na. Sabado naman bukas kaya kahit matulog ka hanggat gusto mo hindi kita gigisingin para makapagpahinga ka ng maayos. At dahil sa sinabi niya nagtungo na ako sa aking silid, naglatag ng mahihigaan, nagkabit ng kulambot saka natulog. Kinabukasan paggising ko'y tirik na ang araw. Gising na rin ang lahat noon at magaling na rin si Apong Waning. Pauwi na nga siya noon kasama ni Nilo nang magising ako.
Humingi rin ako ng tawad sa kanya dahil sa nangyari, pero sinabi niyang wala akong kasalanan. Pagkatapos ay lumapit sa akin sinilot dinilaan ng aking paa. Mula noon ay hindi na kami kinulupa ng mga aswang. Mukhang natakot na sila dahil sa nangyari sa kanilang mga kasama. Nang bisitahin ko naman si Marco sa kanila, ay magaling na rin ang kanyang mga sugat at nagpapasalamat pa siya kasi kung hindi raw dahil sa akin ay hindi na siya mahanap. Sinabi ko naman na wala akong naging ambag doon. Si tatay at si Mang Banjo ang nakahanap sa kanya. Pero alam daw niya ang lahat ng naitulong ko at kung paano ako nag-isip para mailigtas siya. Sa ngayon ay binata ng kamit narito pa rin sa akin si Gimo. Tumutulong na rin kaming dalawa sa palayan ni tatay at kasama ko rin nangangaso si Gimo. Totoo nga napakagaling niyang aso dahil lahat ng aming huli sa kanya nang gagaling. Pero higit pa rito ang kaya niyang gawin tulad na lamang ng kabayanihan niya noong bata pa lamang ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nakikinig. May request lamang po ako mga kasityo. Sana po'y mag-like po kayo dito sa kwentong ito o dito sa bidyong ito at saka mag-comment na rin po kayo. Yun lamang po, napakalaking tulong na para sa atin nun.